How did this turn into this? Uy, grabe naman ang face. Busy na naman panonood sa kanilang projector ang pack members nang biglang may lumabas. O, diba? Nakilala nyo na, opo, si Queen Blue po ito. Kakaiba lang talaga ang mga face nila kapag nililiguan, lalo na nga ito si Queen Blue. Medyo nag-iiba talaga, mukha na siyang Koke. Charis. Sinuklay-suklayan nga muna siya bago siya umpisahang liguan kasi nga nagsha-shed siya and napakatindi rin talaga ng pag-shed niya. Si Queen Blue manang-mana kasi sa kanyang mother Mishka na sobra mag-shed. Talagang photocopy siya ng kanyang mommy Mishka sa lahat ng aspects, kahit yung personality. Ewan ko ba dito kay Queen Blue, medyo iba yung face niya ngayon, parang naging funny yung face niya. Pero syempre cute pa rin siya. Kasi nga ito yung face niya nung baby pa siya. Mag-i-insert ako ng mga picture dyan. Super cute niya talaga. Alam mo yung parang pa-teddy bear niya yung face niya nung baby pa siya. Ganun siya. Napaka-cute, nakakagigil talaga. Ngayon naman cute pa rin siya syempre. Yun nga lang parang medyo naging drowsy yung face niya. Hindi ko ma-explain. Basta parang medyo malungkot na tingnan yung face niya. Unlike nung baby pa siya, matapang siya tingnan doon. Pero syempre wala naman yung face niya na yan. Si Queen Blue pa rin yan. Love pa rin natin yan. Anyways, ayan, pinaliliguan na nga siya. Medyo naglilikot siya. Kasi ayaw nga talaga niyang maligo. So, kita niyo naman, may pag-akit-akit pa nga siya doon sa harang natin dito sa paliguan. Since ayaw niya nga talaga. Partida, binubuhusan pa lang yan, binabasa pa lang. At bago pa lang uumpisahan, talaga nagwawala na agad ng matindi. As per usual, ang unang ginagawa ay sinasabon nga muna sila. So, marami nagsasabi, bakit nga daw ba sinasabon muna natin ang ating pack members bago natin shampoohan? Para lang kasi siyang double cleansing, para nga ma-make sure na mas malinis din talaga sila. Since magkaiba rin kasi talaga yung laman ng bar soaps and shampoos, ginagamit na rin natin sila parehas. Yung bar soaps kasi mostly siya talaga yung nakakapagpatanggal ng dirt sa outer layer ng kanilang mga balahibo. Tapos si shampoo naman, siya mostly nakakapagpatanggal hanggang sa kanilang scalp. Kasi syempre kahit nga double coated sila, kailangan pa rin natin linisin yung kanilang mga scalp. And ang ginagawa namin nga sa shampoo, as per usual, dinadilute nga natin to sa water. Tapos tingnan nyo talagang todo sa id nga si Kuya Sir Mirno. Syempre di tayo mayaman, every drops count kahit pagdating sa shampoo. At ayan nga, binubuhos nga lang natin yung shampoo na diluted sa water sa kanilang katawan para mas even din talaga yung lagay ng shampoo or yung lapat ng shampoo sa kanilang katawan. After nga yung ma-spread, saka nga natin sila i-massage thoroughly. Very helpful din nga ang pagmamassage para malinis nga ng maayos yung kanilang body. And syempre, natutuwa nga din sila sa feeling kapag minamassage. Una nga bar soap, sunod shampoo, at after naman blower mode na. Sa pag-blower, we have to make sure na they're 100% dry para nga po iwas mga fungi at kung ano-ano mga skin disease kasi maaari nga po sila makakuha nun kapag hindi nga po matuyo ang kanilang mga scalp. Dahil nga double coated sila, kapag hindi mo sila tutuyin ng maayos, ang matutuyo lang sa kanila yung outer layer o yung palabas ng balahibo nila. And yung scalp and yung pinakaloob na balahibo, mananatili siyang basa and moist, which can lead to fungi at kung ano-ano mga skin disease. And as far as I know, para lang po yun sa mga double coated dogs, kaya yung ibang dogs okay lang kahit punas-punas lang since natutuyo din kasi yung kanilang mga scalp. Sa mga double coated kasi syempre sobrang kakapal ng mga balahibo niyan, hindi matutuyo yung loob kung hindi mo talaga i-blower ng maigi. Kaya nga kami, we take time sa pag-blower, minimake sure namin na talagang tuyo lahat. At ito na nga si Queen Blue, tapos nang i-blower at fresh na naghabulan nga lang talaga sila para makapaglagay ng pabango since ayaw na ayaw talaga nila nagpapalagay.